Inaasahang maulang maghapon dulot ng Intertropical Convergence Zone na umaabot na sa Southern Luzon at nadadamay na ang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Halos buong Southern Luzon at Visayas makakaranas ito maghapon. Bahagi ng Mindanao, medyo katamtaman na lagay ng panahon dahil medyo merong sumusulpot dito na easterly. At panibagong low pressure area, mukhang maliit ang tsansa nitong maging malakas na bagyo. Pero si 99W ay nasa high low pressure area na. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, October 6, 2024. Ang oras na ating prospect ng tanghali ay alas 12:16 na ng tanghaling tapat. Well, since mula kaninang maga ay nakakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon. Well, naibalita ko na yan, 2 days ago pa, na asahan natin na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil nga po sa umiiral natin at kumakalat na Intertropical Convergence Zone at nagpang-abot na nga ngayong araw sa may bandang Southern Luzon. Halos nag-traversing ito sa may bandang Visayas at umangat ito ng bandang Southern Luzon, kaya nagpang-abot hanggang Metro Manila. Ang makakapal na kulapan na to base rin sa Doppler radar imagery at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and some heavy rain showers halos paghapon at dulot na rin ng mga localized thunderstorms na nakataas naman ng forecast. Asahan ng silangan parte ng bansa, lalo na sa Eastern Luzon, Visayas, ay mas makakaranas kayo ng mauunang babagsakan ng medyo malakas na kasapag-ulan bago dito sa parte ng Kanluran kasama ang Metro Manila. At kitang-kita naman dito sa Doppler imagery. Pero tayong thunder at storm advisory, actually kanina umaga pa to at patuloy na nakataas. Inaasahan dyan sa may bandang Cagayan, tamay na ang bahagi ng Isabela, dyan sa may bandang Palanan at Bilacan within 30 to 1 hour period according to sa data feed. So asahan ang bahagi ng Cagayan sa may Santo Niño, Santo Niño, Lasam, Gataram, natatagal daw ng ina-expect daw na mag-e-effect within 2 hours. Damay din ang buong Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon and the rest ng bandang Bicol region, pababa na yan ng buong Southern Luzon at Visayas. So expected po yan mga folks ha. At kita sa ating lightning detection system as of 12:18 ngayong tanghali ay makikita po na sa 29 lightning strikes po at nag-accumulate sa may bandang Southern Luzon, kabilang na ang parting Palawan, Panay Island at kabilang na sa bandang Cebu area. Ingat po sa mga pagtulog at pagkidlat. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 4:54 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, medyo katamtaman pero pinakamataas na air temperature sa amin ito na umabot sa 32.4 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 11:42 AM. Meaning, mababa ang magiging heat index, nasa 43.7 degrees Celsius lamang ang naitala namin na heat index since kahapon. So dahil po dyan ay wala tayong masyadong magiging mataas na temperature at medyo mababa ang ating humid at napakataas ang ating humidity concentration. At kung titingnan natin, nasa 87% ito. Bumaba lamang ito ng 3% since last hour. Yan medyo kumakalma ng bahagya. Pero kung titingnan natin sa persistence in past 24 hours, nanguna naman ang Ambulong na may 34.2 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. Sa Baguio naman, almost stationary at 17 degrees Celsius. Sa Rojas City naman, inulan ng 59 millimeters na heavy rain showers. At sa amin naman sa Caloocan, since kahapon, nakapagtala kami ng at least 16.5 millimeter na total rainfall. At kung titingnan natin dito is medyo malakas-lakas, nakaranas kami ng moderate and heavy rain showers kahapon. At ngayong araw, umuulan pa rin sa amin since kanina na umabot ng 28.8 mm ang naging total rainfall. So sa maghapon, asahan po natin ang mga ganyang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kaya magdala po at importanteng magbitbit ng mga payong.
Samantala, meron tayong space weather status at na-forecast na rin natin yan isang araw pa. Bagamat hindi umaabot sa ngayon ng maximum na hindi natin inaasahan na aabot ng KP index of 7.1, pero patuloy pa rin nakataas ang forecast dito na posible pa rin umabot ito sa GT, Geomagnetic Storm. Sa ngayon, wala tayong alert status, pero nakataas ang forecast niyan, so take note yan dahil patuloy pa rin ang associated na coronal mass ejection. Balikan nyo na lamang yung mga report ko noong nakaraang 2 araw. Pero ayon sa ating nowcast index, bukang bumaba yung forecast niya. Mula sa G3, ngayon ay G2 na lamang ang naka-forecast ito. At kung sisilipin natin dito is bukas, o kaya mamayang hapon o bukas po na hanggang KP 6.67 na lang daw ang naka-forecast. Well, tingnan natin dahil uncertain pa rin na maaari pa rin umabot ito ng G3 ayon dito sa ating NOAA KP index breakdown. Pero sa ating nowcast key index ng PIMO weather ay wala naman masyadong umaabot ng G3 so far. Well, maaaring magbago depende sa mood nitong haring araw since yung sunspots ng AR3842 ay medyo lihis ng bahagya sa Earth. Bagamat mataas pa rin ang daily sunspot number natin at 173, so hindi natin may rule out na aabot sa G3 geomagnetic storm. At na-update ko na yung INSPEC since nag-shutdown na yung nauna at nag-update sila ng bagong updates ng data. So, mula sa ibang associated data feed ng NOAA, pero hindi na to galing sa NOAA tawag nito, European Astronomical Observation Society. I'm not mistaken kung yun ang eksaktong term. Pero naka-associated ito kay NOAA, so considering ay parte pa rin ito kay NOAA. So yung bago ng dashboard ng total electron content, mas detalyado na. At kita po, apektado ang Pilipinas. Mataas ang ionospheric range error na mahigit o maaring within 100 to more than 100 megahertz o yung L1 TEC. So expected apektado pa rin at mula sa derived vertical TEC ay ganun din. Apektado ang buong West Pacific region. Yan, since yung burst nung sunspot mula kahapon ay hindi naman direktang tumama. Kung titingnan natin dito, buti na lamang medyo mas mababa ang direct pulse nitong CME. Ayan lakas niya supposed to be tatama sa atin yan sa Earth, pero at least medyo yung propagation niya medyo taas ng bahagya sa Earth. So hindi direktang tumama. Medyo dumapis ng konti. So yung velocity na natiling na sa around 700 to 750 km per second, yung solar wind malakas, pero at least walang direct impact, kaya mababa lang ang ating D-region absorption, pero manatiling within 40 to 80 meters, pero tayong inaasahang mga noise, mga radio noise, kasi mataas yung ating total electron content. Well, tingnan pa rin natin, baka mayroong maligaw na coronal mass ejection o plasma o solar flux. Hindi natin masabi dahil syempre napaka-dynamic din ang ating haring araw. Sa high tide and low tide status, so far ay pa-maximum high tide tayo. Well, silipin natin kung aabot ba ng 1 meter mahigit yung ating high tide and low tide. Hindi naman, nasa 0.6 ang pinakamataas dito, so wala magiging problema, katamtaman, pwede pong pumalaot, pero kung titingnan naman natin kung mataas pa rin ba ang alon natin, base sa ating tropical cyclone assessment monitoring section, which is doon po makikita yung significant wave height. Kaya siya nakaseparate dito kasi ang wave height kasi ay maaaring mas magiging predicted sa mga developing of tropical cyclone. Kaya nandito siya sa section ng tropical cyclone assessment. Well, ngayon, medyo mataas pa rin ang bahagya na 1.2 meters pataas ang parte nito na extreme Northern Luzon. So, medyo maalon pa rin dyan. Medyo delikado pumalaot. Pero sa nalalabi ng bansa ay okay naman. Ingat na lamang sa medyo gale force winds. Associated yan ng intertropical convergence zone. So, ingat na lamang. Asahan na medyo nakataas ang gale warning mula sa data PD pag-asa niyan. At within susunod na 24 hours, inasang kakalma na ang pag-alon dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Ayon dito sa ating significant wave height, courtesy o pag-asa o Japan Meteorological Agency.
Medyo moderate po ang ating air quality at 89 index o 30.17 micrograms per cubic meter. So despite na mas makulimlim tayo, nag-amplify yung kulimlim at haze. Magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:41 PM. Kaka-moonrise lamang kaninang 8:21 AM. So kung titingnan natin ano elevation niya at 46 degrees elevation. So makikita yan natin ngayong tanghali. Nasa 11% illuminated ito, waxing crescent. So kung walang maulap sa inyo at hindi masyado direkta ang spot ng araw, mukhang makikita niyo yan, yung slight ng crescent ng buwan. Lulubog naman ito mamayang gabi at 7:54 PM na. Anyway, yung dashboard, medyo nag-update ako unti na aking mga webpage. So may mga mapapansin kayo, may mga nawawalang part. Yung heavy rain, yung rain fall, yung velocity ng rain nawawala. Pero nandyan yan, naka-hide yan. So nire-repair kasi natin. Medyo ina-update natin yung script para mas mapabilis po yung execution niya. Dahil minsan nagkakaroon siya ng ilang 30-second delay o 20-second delay bago siya mag-execute. So medyo binabago ko yung part ng script ng ating dashboard. So may mapapansin kayo biglang may mawala. Pero gradual, time to time, babalik yan kasi inaayos natin. So walang problema. Totally functional pa rin yung ating webpage. May mga part lang tayo na medyo nire-revise. So wala pong problema dyan mga folks. At sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas po ng Lunes na po yan, magiging maulap ang ating maghapon. Well, epekto pa rin yan ng ITCC. Ganon din bukas, partly cloudy maghapon. At naglalaro sa 40 to 42% ang chance ng pag-ulan bukas po yun ng Lunes. Pero ngayong araw, mataas, sa 71% ang chance ng pag-ulan natin. So, expected po yan mga folks ha. At magiging most of gloomy tayo at partly to mostly cloudy na may kasabayang overcast. Highest and lowest temperature expected 29 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating selected sector ng ating dynamic Google Map. Makikita po ang malawakang kaulapan dito sa bahagi nga po ng Luzon. Dami na, ilang bahagi po ng Southern Luzon. So kung i-reanimate natin o yung sa huling animation part, ayan. So ito yung pinaka-latest. Makikita po yung makakapal na kaulapan nito. Kabilang na ang parte ng silangan ng Lolo Luzon. Kasama na ang bahagi ng Isabela, Palanan. At makikita ang mga kaulapan nito na may kasamang mga pag-ulan. Ila dyan sa may bandang Etiague, Kasiguran. Kabilang na ang buong Palanan, Isabela. Hanggang din sa may bandang Cabanatuan. So nadadamay dito sa amin sa Caloocan. Buong bahagi ng Gapan, San Miguel, Bulacan hanggang Baliwag. Mga ilang moderate rain showers po yan. So magdala po ng payong. At kabilang na ang ilang bahagi ng Bicol Region. Kitang-kita naman po. I-reduce pa natin para mas makita ang detalye. Ang ilang bahagi ng Quezon Province at ang Kawayan, Camarines Sur, sa may Naga, Catanduanes area, Sumalig hanggang Sorsogon. Sa may bandang Southern Luzon naman, kabilang na ang Marinduque, Romblon, Sibuyan hanggang Masbate. Nadadamay na rin ang ilang bahagi ng Panay Island sa norte, mula Calibo, Malay, Rojas City, at dito sa may bandang Caldas Estancia, Anpatan. So kita-kita po dito ang malinaw na mga ilang moderate and some heavy rain showers na kalat-kalat at kabilang na ang bahagi nga po ng Palawan mula El Nido pababa ng Rojas, Aborlan, Estrifronio Española hanggang Brooks Point. Ingat po sa mga posibleng pagbaha kabilang na ang parte ng Coron, Palawan. So kung titingnan natin, halos ang buong parte ng Visayas po ay kalat-kalat din ng mga pag-ulan, mga ilang moderate and heavy rain showers lalo sa bahagi ng Bohol, Cebu City mismo sa may Talisay, sa Ilaga naman sa Mindaang Bantayan sa Bogo City, sa Negros Region naman sa may bandang San Carlos City. At mas mauulap na himpapawinin ang buong bahagi ng Occidental ng Negros Occidental. Sa silangan naman ng Eastern Samar, mga kalat-kalat din ng mga light to moderate showers din ang umiiral sa halos kalat-kalat na bahagi ng Samar, mula Katarman, Palapag, Oras, pababa ng Dolores hanggang Borongan City. So anytime magdala po kayo ng pananggalang sa ulan dahil makikita po ang malawakan na ito na mga kalat-kalat na pag-ulan. Magbabasa natin ng heavy rain
potential gamit ang ating satellite imagery rin na mas detailed din nakikita na ngayon. At makikita natin ang halos area ng Romblon sa may Southern Luzon, Marinduque ay nakakaranas ng heavy rain potential. So mataas ang heavy rains ang mararanasan yan. So ingat po sa mga posibleng pagbaha hanggang Masbate ha. At sa nabanggit ko nga po sa ilang parte ng Palawan at Bicol region. Ganun din sa may bandang Visayas nga po. Nabanggit ko na ang parte ng Bohol at dyan sa may Talisay sa Cebu. Ingat po sa posibleng pagbaha. Samantala sa may Mindanao naman, medyo katamtaman kayo dyan at makikita natin mga ilang part dito musikaw nila mga iiral. Mga inaasahan lamang ng mga ilang light to moderate showers ang bandang Surigao del Norte ng bahagi ng Caraga pero mas medyo maliwalas at medyo humid po tayo dyan dahil medyo may stillis po na dumadaloy dyan ha mula dyan sa may bandang Palao. Yung stillis na yan medyo magpapaalinsangan sa ilang bahagi ng Davao region kabilang na ang Davao de Oro, Compostela Valley, damay na po. At ilang bahagi dyan sa may bandang Gobernador Honoroso, bagamat nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga mahihina hanggang katamtaman ng pag-ulan, kaya hindi naman tumatagal ng mahigit 30 minutes. Ganon din sa may bandang Sarangani. And the rest ng Zamboanga Peninsula, partly tumusikaw din lang din ang iiral at may mga di naasahan ding isolated rain showers. Dahil kung titingnan natin sa water vapor, mas concentrated po ang malawakang pag-ulan sa may bandang Southern Luzon, at Visayas area. So ingat po dahil magiging kalat-kalat po ang ating mga pag-ulan. Kitang-kita naman sa ating water vapor surface. Ayan o. Hindi masyado sa parting Northern Luzon at Mindanao. So yung ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone, ayan o, makikita po gamit ang ating water vapor surface. Napakalawak po niyan. Ayan o. Nagtatabas yan sa buong parte ng Bicol region hanggang Visayas area. Yung areas yan, expected po na magpapaulan sa iba't ibang pahanig ng Visayas at bandang Northern Mindanao. Yan. Magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan. So, magdudulot pa ito ng parang habagat. Hindi naman po masyado. Dulot lamang yan ng Intertropical Convergence Zone. Normally po yan. At mukhang medyo nagpaparamdam na ang huling bugso ng Intertropical Convergence Zone. Pero hindi natin i-roll out na hanggang December ay hindi pa rin mawawala ang possible na ITCZ. Dahil kapag pumapasok ang Disyembre, nagiging summer naman sa may bandang Southern Hemisphere, kabilang na ang Australia. Siyempre, yung init niyan, most of concentrated sa may bandang equatorial line. Kaya mas lumalakas minsan ang Intertropical Convergence line dito. Kapag nagkakaroon ng salubungan ng init at lamig. Sa mga nagtatanong pa rin, meron na ba tayong amihan? Well, wala pa po sa ngayon mga folks. Kung titingnan naman natin sa Ilaga, makikita po yung concentration ng daloy ng northeasterly wind flow. Ramdam pa lamang ng mga taga North Korea yan at South Korea. Yan ang kitang-kita, yung blue. O pag sinabi natin blue at medyo purple, ibig sabihin malamig po na hangin yan. O high pressure area yung mga areas na yan. Matataas ang high pressure area dyan. Yan. Mga high pressure areas ng area na yan. At yung ridge ng frontal system ay nandito pa lamang yan sa may bandang northern China, yan, mula Shandong, pagitan. Siyempre, medyo lumalamig na rin ang parte na yan ng dyan sa may bandang Japan. Yan, sa may bandang northern Japan, sa may Sapporo, hanggang dito nga po sa may bandang Niigata. Medyo unti-unti nang nararamdaman na rin ang lamig sa Tokyo, Osaka, yan, kitang-kita naman po, yung pinaka-ridge ng frontal system o yung cold front, yan. So sa mga tatanong kung may amihan na bang bumababa sa atin, mapapansin natin, hindi pa po masyado nakakababa pa. Pero unti-unti na nga pong nagpaparamdam o bumababa itong frontal system na to. So antayin natin matapos ang onset ng habagat into amihan season, doon pa lamang unti-unti, mas bababa yan sa mga susunod pang mga araw. So wala pa po tayong amihan sa bansa. Medyo malayo-layo pa at nasa may bandang Korea region pa lamang at Japan nararamdaman yung tinatawag nating amihan. So yun lamang po ang malinaw dyan ha. Kitang-kita naman po yan sa satellite imagery. Samantala, yung binabatay naman natin na C99W, bagamat nasa high na ito, anytime pwede na itong pumasok sa tropical depression category. Nandito na sa may bandang isla ng Northern Mariana Islands, yan. Dito sa puro mga volcanic zones to yung Pagan, Agrihan, yan, hanggang Guguan.
sa may bandang Northern Mariana Islands. Kumikilos yan pa northward pa rin, so walang pag-asa ito pumasok ng ating PAR. At so far, as of 12:30 ngayong tanghali, nasa maximum wind speed nito na 37 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 46 kilometers per hour. Nasa low pressure area na ito na 1,004 hectopascals at bumibilis ng pan-north-northwestward sa bilis na 32 km an hour. So napakabilis napakabilis ng kilos niya. Samantala, itong bagong low pressure area na si Invest 90W, bagamat napakaliit pa ang chance nito na maging isang active na low pressure area. Kung mapapansin ninyo, medyo na dissolve lamang yung kanyang low convection tsaka walang masyadong upper low na nakikitaan. Bagamat nasa medium yung kanyang low intensification, kaya patuloy natin itong babantayan. Pero sa ngayon, napakaliit pa ang chance nito na maging aktibong low pressure. Papasok ko ito ng PAR. Well, wala pang significant na pagkilos ito kung papasok ito ng PAR. Medyo nakatambay lang siya dyan at halos walang paggalaw ang ipinapakita. Pero kung pagbabasin naman natin yung floater, yan, mapapansin natin medyo pa-northward din ang ikinikilos niya. Yan, oh. Base doon sa pinaka-shallow low niya, yung low level convection niya. Medyo pahilaga ng bahagya ang kinikilos niya. So, uncertain kung posible itong pumasok ng PAR, posible rin, or posibleng hindi na ito papasok din dahil maaaring sumabay ito sa kung saan ang mas malakas na bagyo na itong si 99W. Baka pumunta yan sa direksyon ni 99W. So, panatilitin itong mababantayan. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na maging isang malakas na bagyo yan. So, yun lamang po at so far, ang magiging concern lamang natin yung epekto nga po ng intertropical convergence zone. Wala pa masyado sa magiging epekto ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, anyway, kamustahin naman natin ang iba't ibang parte ng mundo ng mga tropical cyclones. Masyadong aggressive ang mga hurricanes dito sa bandang Atlantic. Si 12A at 13A. Si 12A ay nasa typhoon category na ito sa ating 10-minute average. Na category 2 typhoon o category 2 hurricane na po ito sa Amerika. At isang category 1 naman na ang pangalan ay Leslie. At yung category 2 naman, Cake ang tinatawag nila. Well, nasaan ba siya? Gustong malaman. Eh, wala tayong masyadong detail dyan dahil hindi masyado natin pinofocus yan. Merong isa, yung 14 Atlantic, ito mas malapit din sa may bandang Mexico. Yan, nasa tropical storm na siya. At yung dalawa ay so far nasa karagatan naman pareho itong si Keck at Leslie. So wala pa masyado o so far wala namang kalupaan itong binadaanan sa ngayon. Yung track niyan pa northwestward din pero parang pa northward din ang kilos according to sa mga forecast tracks. So, yun lamang ang ating so far na magiging analysis nito. Well, tingnan natin dito kung papakita din. Ayun, pinapakita. So, makikita yung mga forecast track nila. Yan, ang galaw niya. So, ito pa west-northwest. Itong si Leslie. Yung Cake naman, medyo pa magre-recurve siya pa north-northeast. At yung isang tropical depression na pinangalan nila lang Milton. Ito, mukhang ito medyo may matatamaan siyang kalupaan sa may bandang Gainesville. Parte ito ng US. So sa mga Pilipino natin sa US, ingat pa rin po dahil medyo mas marami kayong mga hurricanes dyan na mamasyal. So ingat na lamang po sa ating mga kababayan, mga folks. Pero sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong masyadong concern dahil nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility at maliit pa sa ngayon na magiging malalakas na bagyo. At wala naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Well, kung titingnan natin ay wala pa namang anomaly na tinaas dito sa binabantayan natin sa may bandang Marshall Islands. Bukod tanging dito lamang between kay 99W at 90W. So, most probably, ito lamang dalawa ang aktibo ng mga low pressure systems. At kung mapapansin natin, palayo naman itong dalawang ito, walang nakikita na papasok ito ng PAR. Yan. So, kung pababasahin natin ang mean sea level pressure, ay nagkaroon lang kasi ng butas dito sa may bandang southeast ng Japan kaya medyo nakakalusot ang low pressure area na to na kumilos pahilagang silangan imbis na maghilagang kanluran. Maganda na rin yan para medyo safe po ang ating bansa. So wala tayong magiging komento masyado at yung binabantay natin sa Marshall Islands natiling very insignificant. Tingnan natin kung nalusaw na ba siya base sa convergence.
walang latest update. So mag-update na lamang po tayo dahil alam mo naman, real time po ang lumalabas na dito sa akin. Kapag walang data, meaning yung satellite, hindi pa siya nagbabato ng matinong data. So sa ating mga computer models naman, ang GFS, makikita natin ay itong si 99W ay palayo nga po ang kilos. At itong binabantay naman natin sa may bandang Marshall Islands, napaka-uncertain pa niya na tuluyang itong maging low pressure, aktibong bagyo. Dahil mukhang pagkilos niya ng pakanluran, medyo nalusaw siya according dito sa animation images. Kay SMWF, very insignificant at wala tayong nakikitaan na gagaling dito sa may bandang Marshall Islands. Aggressive lamang nakikita kay 99W. Yan. So kitang-kita, palayo naman si 99W. Kay Navgem naman, ganun din, pahilagang silangan din ng kilos ni 99W. So wala tayong magiging komento dyan at mukhang very safe ang ating bansa na ito ay lumapit ng bansa o pumasok man lang ng PAR. So at least wala tayong masyadong magiging komento dahil wala namang nakikitaan na may papasok na anumang active na tropical wave sa loob ng ating Philippine area of responsibility. At nag-update na rin tayo ng bagong historical typhoons ha. So marami kayong mapapagpilian, at least dalawa na po. Kung static na image ang gusto niyo malaman, dito tayo sa plot history. At inayos ko na rin yan yung searching niyan kasi may nagreklamo na bakit pag nagre-reset sila, isa lamang ang lumalabas. May mga typhoons kasi o tropical cyclone tayo na dalawa o hanggang may higit sa dalawa ang pare-parehong nagagamit ang pangalan. Halimbawa na lang kay Rapiron. Maraming beses nagamit yung pangalan na yan. So kung isa-search niyo ngayon yan, ay lilitaw na po ang puro Rapiron ang pangalan. At malalaman ninyo niya dito kung kailan ito na-develop, year 2000, year 2006, year 2012, at 2018. So lumalabas, apat na beses nagamit yung itong bagyong Rapiron. So at least malinaw na po. Dati hindi nyo nasa-set yung maayos eh. So medyo inayos natin. Medyo nagreklamo kasi yung ating foreigner. At natutuwa na sila ngayon dahil napaka-dynamic na po ng aking webpage daw. So natutuwa sila. Yan. So pagka wala kayo ini-input, pag kinilik nyo to, magre-refresh lang yung page. Babalik sa pinakahuling taon kung saan may mga listings of mga tropical cyclones. Dito naman sa taas yung bago nating historical typhoon na tinatawag ko, track history. Ito naman yung mga gusto niyo malaman bukod sa may mga track history dito. Pero kung gusto niyo naman na mabilisan na hindi na kailangan automatic mag-open ng bagong page mula kay Japan Meteorological Agency, meron na po dito. Ayan din, masaselect niyo yung bawat taon. Yan. Let's say last year, 2023, i-click yung download data, magko-confirm siya. Nadadrag po yan ha. Pwede nyo i-move yan kahit sa location. Magko-confirm siya na na-success nyo na download. And then dito nyo ay makikita yung lahat ng mga tropical cyclone for the year 2023. Itong mga to is mga point tracks yan. So kung gusto nyo makita kung anong point yan, kung saang track, makikita nyo yung pinaka-detalye. Pero kung yung pinaka-body ng track ng bagyo, i-click nyo mismo yung pangalan. Ito. Pag kinilik nyo yan, lalabas po yung complete track niya. Mula nung nabuo siya as tropical depression hanggang sa natapos ito as low pressure area. So mapapansin niyo po yan, yung details yan. At ang pinakabuong detalye niyan, kung gusto niyo malaman kung kailan siya nabuo, pwede na lang ninyo makikita dito. Bawa, ang sineset nyo si tropical cyclone Sanba. I-type nyo lang dito, Sanba. Para alam nyo paano gamitin. Pag sinet nyo yan, lalabas po at ang beses siya ginamit. Yung huli, October 20, 2023 po. So ito po yung pinaka-track niya. Ito yon. Ayan. So ito yung late huling track niya noong 2023. Yan, si Sanba. Diba? At kung gusto niyo malaman kung ano ang local name natin, makiklik niyo pa rin yan at automatic dadaling kayo sa Google Map. Tinawag nating bagyong Karen yan. Pero maraming beses ito ginamit 2012. So kung i-type nyo 2023, ayusin ko rin to. Kailangan kung anong taon, yun din dapat taon siyang magre-research Nag-e-error pa. So yung Samba, tinawag natin sa local name
Ayun, si Sanba, si Betty. O, di ba? Si Bagyong Betty siya. Noong 2023. Yan, Bagyong Betty daw ito. Yun. So at least madali nyo pa rin ma-research pero medyo mas aayusin pa rin natin yung search bar nito. Kailangan kung anong taon, yun din dapat ang lalabas doon sa search bar dapat. Pero at least masasearch nyo siya base sa more info niya at yung pinaka-Google search niya. Pero kung gusto niyo makita yung pinaka-buong track niya, makikita niyo pa rin yan. Ayan. Maging yung mga ibang bagyo, si Bulaben, yan, makikita ninyo. So, kung gusto niyo malaman yung mga bagyo na dumaan ngayong taon, makikita ninyo. Huli nga po nating bagyo, itong si Kraton o si Julian, di ba? So, makikita ninyo yung huling bagyo na ating binantayan noon, si Julian, bagyong Julian. Ayan. Wala nang nag-develop siya sa tropical depression. Yan. August 18 po ito nabuo. At nagtapos siya as August 26 pala. And then, nagtapos siya nito lamang isang araw lang. Yan, sa may bandang border ng Taiwan na. Ito yung naging huling track niya. Oh. So, bago man lang siya mag-exit sa ating par, tuluyan itong nag-dissolve. So, at least kitang-kita. Mula kay Julian hanggang kay Igme, di ba? Maalala ninyo. Asan ni si Igme? Makikita dito. Dito naka-alphabetical order. Hindi yan si Cimarron. Ayan, ito yung si Igme, di ba? Yan. O, di ba? Pati yung complete track ni Igme. So, kitang-kita po dyan. Lahat kasama na si Wukong. Ito, hindi naman ito pumasok ng par. Lahat kasi nang nadedetect sa pinaka-West Pacific Basin. O, ito naman yung hindi rin pumasok si Ampil. Ayan yung umexit sa ating par eh. Mga taong August to. August na develop si Ampil. Hindi naman to nag-develop sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Sonti, hindi rin to pumasok ng par. Yan, nakikita natin yung mga track niya. Maria, ito, tumama ito sa Japan. Luckily, hindi ito tumama sa atin sa Pilipinas o hindi ito lumakas. At si Papiron, ito yung naging tropical storm na siya. Naging tropical depression na siya nung nakalabas na ito ng ating kalupaan at bago pa siya umexit ng Philippine Area of Responsibility. So lahat po yan, makikita niyo po kung ano ang mga bagyo na dumaan sa ating bansa ngayong taong 2024 po yan. So pinakahuli nga po nating bagyo, si Kraton o si Bagyong Julian. So ganyan po paggamit yan mga folks ha. At alam ko naman yung mga vloggers, na mga weather vloggers, ginagamit nila ito. So, ang ano ko na lang sana, pakicredits na lamang sa inyong lingkod kung gagamitin niyo po yung details mula dito sa aking webpage. Sa ulat din doon naman, so far, wala naman tayong nadedetect na medyo malakas-lakas ang mga panginig. Medyo meron lang dito mga bandang kagabi. Although hindi masyado ramdam yan at maaaring magnitude 4 plus yan. Pero baka below magnitude 4 plus. So, diretso agad tayo sa ating data feed mula kay P-Box, mula kaninang 12 AM. Mukhang isa lamang ang naitala na magnitude 4 plus. Ito ay natagpuan sa southwest ng Lupon, Davao Oriental. So, halos malapit ito sa may Davao City. Malamang medyo naramdaman ng mga taga Davao ang pagyanig dyan, at least intensity 1 or 2. May lalim na 19 km po ito. Naganap ito kanina madaling araw, 4:22 AM. And so far, wala na po siyang kasunod. Pero marami-rami na kaagad ang mga nailista ng mga magnitude 2 o magnitude 3. So, titingnan natin kung ilan na po ang total earthquakes natin for the month of October. Yan. Pero syempre, alam na natin na medyo konti pa lamang to. Konti pa lamang ang total earthquakes. Nasa total of 206 earthquake na po tayo for the month of October. 186 dito is magnitude 2.0 pataas at 18 sa magnitude 4.0 pataas at merong isang magnitude 5 at isang magnitude 6. So ano ba tong isang magnitude 5 nito? Mukhang binago ito ni P-Box. Makikita natin ay dito sa General Luna, Surigao del Norte po. So October 5 po ito naganap. Bali
kahapon. Nagkaroon pala ng magnitude 5 kahapon. So, in-upgrade ni T-Box yung paglindol nito. Malamang below 5, magnitude 5 pa ito eh. Kaya hindi ito nag-alarm sa aking seismograph. Siguro after lamang nila in-upgrade sa magnitude 5. So, pumasok sa isang magnitude 5 ang naitala natin at isang magnitude 6.0. Which is dito sa may bandang Bagamanok, Catanduanes ito. Noong October 2, 2024. So, 206 pa lamang ang ating total earthquakes for the month of October 2024. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Linggo, October 6, 2024. At hanggang dito na lang ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, October 6, 2024. Huwag po kalilimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama sa ating mga report ngayong araw. At visit lamang din sa aking website para sa gustong malaman ang dynamic events mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data page mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.